Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Good morning. Wala pa po yung mga kasama natin. Si paring Jonat mamaya-maya ay nandyan na. Si paring Joel ay merong mahalagang mission. Ano kaya mission yun? Happy birthday ba? Meron ba may birthday greetings? Mamaya na yan. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app, pang iOS, pang Android, pwede yan. Live tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, heart. Text line 0999-376-6768. Tayo ay mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, at sa GMA Affordabox Channel 25. Available din po tayo sa digital free devices. Ano man TV receiver, pwede yan. Good morning, paring Jonathan De La Cruz. Good morning. Happy Valentine's Happy Day. Valentine's at Ash Wednesday. At Ash Wednesday. Ayun, nakita ko nga, meron ka ng abo sa Ano na ako? maaga. Kasi Maagang-maaga. sa amin, 7:30 yung misa, conflict. Conflict. May tanghali na lang tayo. Tama. Talagang matindi ngayon ang traffic. Matindi rin ang pagtitika ng ating mga Ang kababayan. Ash Wednesday, Ash Wednesday. ay simula ng Lent Lent. sa Catholic Calendar. tradition, Yes. calendar. Yes. Okay? Ang Valentine's Day po, commercial. Ang Valentine's Day po. Meron kasi Saint Valentine's. Na totoo. Yung Na totoo, may Saint Valentine's, pero hindi siya associated dito Sa sa... mga ginagawa Ginagawa ngayon. natin. Ang tindi ng mga paninda. Sa kalye, puro Yung mga- martyr po yan, Saint Valentine's. Dalawa nga yan sa Catholic tradition. But the way we celebrate Valentine's Day today, Iba na. nagsimula po yan. Well, nung kasi nagmura yung postage, Okay. sometime in the 1800s, nagmura yung postage. So, nagpapadala ng mga, on Greetings. Valentine's Day, Greetings. greeting cards, Oo. naging commercial. Yes. From greeting cards, naging regaluhan na. Iba na nangyari. Akin, everything. At lumaki ng lumaki. By the way, yung mga kababayan natin sa ibang bansa, may mga bansa po na ban Ang ang Valentine's Day, okay? Oo, it's against their religion daw or culture. For example, Indonesia. hindi pwede doon. Hindi wala. Kaya Iran. patago yung mga yan. Ano patago? Ibig mo sabihin patago? Patago ang kanilang celebrations. Valentine's Day, birthday po yan ni JPE, Juan Yes. Ponce Enrile. Oy, 100 years. Batang-bata pa tong si, Batang-bata si JP. Secretary. Ano Senator. tatawag natin? Senator, yeah. Lahat na ata naging position yan. Ang tindi niyan, ang tindi ng kanyang karir. Customs Commission yan. Oh, Noong pa. Finance Secretary, Justice Secretary, Defense Secretary. Defense Secretary. Grabe. Senate Grabe. President. Senate President. Senator. Yan, matindi si JP. JPE, 100 years. Ano daw gagawin niya doon sa 100,000 pesos? Malalaman natin mamaya kasi si JP, si Presidente is going to fit Senate President, Senator, Secretary JP sa Malacanang mismo. I think that is also going to be a celebration of those who have reached 100 years. Milestone po yan. Milestone niya. Milestone. Hindi lang kay JPE. Sa lahat. Sa lahat ng mga... Nakita mo ba gaano siya in command of her of his faculties. faculties? Grabe. Grabe.
Kayang-kaya nyo Kailangan makipagdebate. ma-share sa atin ni JB. JPE. Ano ba ang sikreto Sekreto. niya? Ang, Dininding daw eh. oh, yun na sinasabi niya palagi. Dinengdeng is an Ilocano Gulay. dish. Gulay. Basically, gulay. Meron akong kakilala na ang negosyo niya, shabu-shabu, na delivery. Ang order daw ni JPE sa delivery, puro gulay. Natindi. Hindi karne. Puro Hindi karne. gulay yung kanya. O yan ha. shabu-shabu. Umpisa na yan. Yeah, gulay po talaga. Gulay talaga. Nakakano. Kaya, Oo. kaya nga Happy Valentine's kay Chin-Chin. Si Chin-Chin. Chin-Chin and Doktora. And Doktora. Matindi. Meron silang gulay. Meron silang mga gulay na, Marami. na putahe. Dapat gulay ang kinakain natin. Pwede kayo magtanim. Pwede. Yun na sinasabi rin ng iba. Lalong-lalo na yung mga nangunguha Hanapin niyo yung website ng San Miguel Yes. Corporation. Meron silang ginawa kasing eksperimento diyan sa kanilang bakuran, sa kanilang Dito sa- main office. sa Dito Ortigas. Ortigas. At doon pinakita nila paano magtanim kahit maliit lang ang iyong spasyo. Mahusay yun. Pwede ka Kaya. magtanim. Maski sa lata. Meron Or talaga. yung pinanggalingan ng mga plastic ng bote. Ginagawa natin yon. Yung ating party list sa parang Conrad, yan ang ginagawa dati sa Caloocan at lahat. Tuloy-tuloy pa rin naman ngayon sa mga eskwela. Urban gardening. Urban gardening. Urban agriculture daw yan. Urban farming. Ay, yung nagsasabi na urban agriculture yan Real yung mga estate. nag-take over Ay, patay tayo. Ay, patay ng tayo mga dyan. agricultural lands. Ano ba yan? Kaya pinopromote nila daw yung urban gardening. Urban farming. Ayaw nilang tawagin na gardening farming, talagang farm. farming. Akala. Ayokong batiin happy birthday pala. Si Nancy Benedicto Sandevi. Kaibigan ko yan na nasa Sweden. Birthday niya rin yung Ngayon. Feb 14. Maraming may birthday ng Nagkataon. Feb 14, nagkataon. Marami. Nagkataon. Marami. Marami rin may, Si nagpapakasal ng Feb Feb 14. 14. Yung kaibigan natin, si Ann Chanko ng Geisler. Geisler Maklang. Maklang. Birthday niya ngayon. Birthday niya, Ann. Huwag natin batiin si Ann. Pero binabati ko sila dun sa 150 million na nakuha nilang Kontrata sa Department of Tourism. At dapat binabate pag gano'n. Department of Tourism. Tsamba lang daw yun. Swerte lang. Nagkataon Nagkataon swerte. na nalaman nila na mayroon palang ganon. Ito, yung tinutulak po kayo ni Senator Amy Marcos, walang involved na swerte rito. Walang kinalaman na swerte rito dahil inuukil-kil ni Senator Amy Marcos. Siya po ang chairman ng electoral reform sa Senado. At alam natin, yung committee niya, dinidinig itong PI nila sa House. Ang lumabas pala, paring Jonathan, etong pirma, canceled na ang registration sa SEC. Ha? Oo. Na nagsimula daw to ng 2004 ba? Yung kanilang registration noong 2004. Hindi raw po nagsasubmit ito ng mga reportorial requirements. Kaya na-revoke ang kanilang registration sa SEC. Okay? Yun po ang sinabi ng representative ng SEC, si Katrina Jean Miranda. Yan po ang Office of the General, SEC Office of the General Counsel. Hindi raw po nag-submit dyan ng any reportorial requirement magmula noong 1997 na na-incorporate siya. Incorporated daw yung pirma na yan in 1997. Balikan natin yan 1997. Ano ba nangyari noon? 1997, si President Ramos yan. Gusto niyang Gusto niya magkaroon din ng Cha-cha. ng constitutional change. pero hindi economic provision. Hindi. Constitutional change Para maging parliamentary. Para ma-extend yung kanyang term. yun ang kanyang ano dati. Hindi daw po magmula 1997
ni isang papeles. Sino bang original na ng pirma? At wala raw po si Ginoong Noel Enyate Doon sa pirma. doon sa original na pirma. At wala din daw yung abogadong si Anthony. Abad. At wala rin daw yung Ghana Law Office or firm. Wala po yan sa incorporators niyang pirma na yan. Pero itong si Anthony Abad, siya naman yung nakalagay doon sa mga form ng PI nila sa house. Yung form po na Na pinapipirma. pinapapirmahan. Yung pangalan niya yung nakalagay na yon. In other words, siya ang originator nitong bagong Yung pirma. Na yun po sinubmit sa COMELEC, yung yes, pangalan yung niya. pangalan niya. Yun namang Ghana Law Office, yan po ang nag-add placement nung EDSA Puera. Yan. Okay, sabi po ni Senator Amy, ano daw, tinanong niya yung mga permang nandoon. Si Abad, Nandun ba dumating? yung, hindi, si Noel Oñate, tsaka yung lawyer. Yung isang Si lawyer. Ed Gana. Sabi niya. So, anong partisipasyon nyo dito sa non-existent corporation nito? May pagka-sarcastic din tong ali na to eh. Alex Abisado pala. Si Alex. Anong sabi ni na Alex? Hindi raw sila nag-submit daw sila ng online sa SEC to update Pirma. yung lahat, kung sino opisyales and everybody. In other words, nagkaroon ng bagong grupuhan. Bagong grupuhan. Kailan ginawa yan? Sabi. Ngayon lang pong buwan na to. Nagsimula kayo, ang tagal na. Ba't ngayon nyo lang naisip mag-file? Okay. So, binara itong si Alex Abisado. Binara ng taga-SEC. Excuse me, sir. Ang mere filing online doesn't mean na renewed na kayo. Ang proseso po dyan, kailangan kayong mag-submit ng petisyon sa SEC. Kasi quasi-judicial yan eh. It's like a court, isn't it? Yeah. Ang problema kasi itong SEC na ito, Okay. ang dami nilang pasikot-sikot. Actually, hindi talaga sila nag-admit ng face-to-face. You have to apply online. Online lahat? Yes, lahat yan. And then, ang tagal nila magtrabaho. Sa totoo lang. Itong mga SEC, tignan mo, ngayon lang nila, bakit hindi nila tinanggal yan from the very start? Hindi pala nagre-report. 1997 pa. Maraming ganyang korporasyon sa SEC na minsan nagagamit sa scam. Dormant. Kasi hindi nila tinitira. Kaya nagkakaroon ng ganyang gulo. Kaya ngayon lang daw po sila nakapag-file ng bagong informasyon online sa SEC this month lang, Pebrero. Kinailangan daw po ni Mr. Oñate ng mahaba-habang panahon para kausapin yung mga dati niyang kasamahan dyan sa pirma. So, Kailangan daw niya kausapin mo. Matagal naman nun. 1997 pa. Hindi, ang tagal na talaga nun. Identified kasi si Noel sa FBR eh. Oo. Sabi po ni Senator Amy Marcos, nagmumuka tuloy na itong pirma, ginamit lang ng PI nila sa House para magkaroon ng front. Yan ang sabi niya. Baka naman last minute yan. Pahabol lang kayo. May nakakaalala, may pirma pala noong 1997. Yan na lang ang gamitin natin. Okay. Ito pa magandang punto, pare. Si Amy, sabi niya, okay, saan ang galing ang pera nyo? Sabi ni Oñate, humingi siya ng donation. Okay. So, ngayon, nagbago na. Sabi ni Amy, bigay mo sa amin yung listahan ng mga donors. Nagbayad ba kayo ng donation tax? Donors tax. Donors, ano ba tawag doon? Donors tax. Donors tax.
pakita mo sa amin yung donor stocks and everything. So, nagbago na po ngayon ang tono. Sabi ni Mr. Oñate, umayaw na yung mga donors. Ibinalik ko na yung pera nila. 28 million. Yan. O, sabi ni Amy, okay. O, isubmit mo sa akin yung pera, magkano ang ginastos nyo sa printing form. Nagpa-print kayo ng form di ba? Yan yung sinubmit sa COMELEC, dyan sa nagkapirmahan. Isubmit nyo sa amin yan. Isubmit nyo sa amin yung magkano yung ads. Isubmit nyo. Sinabi ko naman po, gagawin ko yan. O, asa na? Ayan. Please give me time, ma'am. Yan. Please give me time. Kasi marami-rami rin yan. Kukumpunihin ko pa yan. Ano ba ito? Kababalaghan ba? Sabi ni Ivy. Ito magandang punto, pare. Yung kay Nancy Binay during the hearing. Pwede po bang malaman kasi yung inyong undertaking, napakalaki dyan. Nationwide. Permahan. Milyon-milyon ang pipirmahan nyo. Pwede po bang malaman ano ang inyong organizational structure? Bigyan nyo nga kami kasi hindi pwedeng kayong dalawa lang nung abogado at saka si Anthony Abad na ganyang kalaking undertaking. How do you plan to accomplish that without an organization? Yan po. Pero may sinasabi silang parang during the hearing na sinasabi nilang parang hinting na voluntary. Na volunteers. Meron silang volunteers. Sabi ng mga, kahit po volunteers yan, kailangan pa rin yung may organization to organize the volunteers. How do you do that? Hindi ho. Online nga ito Nag-workout kami. So, yung mga volunteers na naniniwala sa constitutional... Bahala na silang kumilos. Ang pinag-usapan namin kung kayo ay talagang naniniwala dito. At kayo naman ay tumutulong para baguhin ang ating kalakaran sa bayan. Kayo Pilipino mapagmahal sa ating bayan. Ayusin ho natin to. Talagang nangangailangan na tayo ng pagbabago. So, January 2 daw po sila nagsimula. Okay. At 55 million ang binayad nila sa TV advertisements. Mura, Mura, 55 million siya. Ang kalahati daw po niyan, 25 million na yan, galing sa sariling pera ni Noel. Mr. Oñate. Yes. So that means 27.5 million pesos. Mayaman pala to? Mayaman. Mayaman si Noel. Anong business niya? Ano yan? Wala. Marami siyang mga holdings. Dati yan sa AirAsia Hindi, ano lang siya ron. Nominee. Nominee lang, director. Director siya, nominee. Pero wala siya investments. Marami siyang investments na hinawakan. Hinawakan niya. Yes. Okay. Yun daw kalahati, yung mga donors ang nagbigay. So merong mga donors. Bakit yun ayaw mo i-submit? Kasi yung mga ibang donors, sabi niya, binalik niya na lang yung pera. Ayaw kasi magpasabi ng pangalan. Oo. Itong mga hiningan mo naman for the TV ads, sino-sino yung mga yan? Kasi nagbigay na yan ng pera, hindi mo na naisoli yan So, kailangan mo na i-disclose yan. Sino yan? Hindi ho. Yung kanilang contribution para doon sa TV at ibinalik ko rin. So, sinolo niya na yung 55 Sinolo ko yung 55 million. million. Kayang-kaya ko po yun. May mga hawak akong investments na hindi ko na sinauli. Na hindi ko akin. Aray ko, mas grabe yan. That's fraud. Hindi, nagkausap naman kami. Umayaw na raw po yung kanyang mga donors. Yes. Ayan. Napilitan lang daw si Oñate na ibalik yung mga donation. Pero yun po ang sabi ng abogado. Okay. Pagkatapos, oo nga po pala, binalik ko na nga po pala yung mga sa laki ng binalik ko, talagang minsan nakakalimutan ko. Kasi daw po, nangangamba yung mga donors ng privacy
Yes. Privacy, kung sabihin ng iba. Or security nila. Yes. Yeah, kaya sila ayaw. Sabi naman ni Marcos, kung ako yan, I'll be proud. Because I'm doing the country a service. According to your claim. Na wala silang ibang hangad, kundi ang kabutihan ng sambayanang Pilipino. Kung ako yan, donor na yan, sabi ni Amy Marcos, pagmamalaki ko yan. Maaring kung kayo po yun. Ang problema nga po, hindi ho kayo. Kaya nga, ang Saka baka hindi naman legal yung hanap buhay nito mga donors. ang problema ho kasi, itong mga ito talaga, nung nangyari na itong balitaktakan na ito, nagkaroon na ng problema, nais na lang ho nilang kung maaari. Manahimik. Manahimik na lang sila. Hindi naman dahil sa illegal ang kanilang business. Hindi po yun. Hindi po Mali yun. naman yung mga sinasabi Yung mga nababanggit na gano'n, wag naman ho natin, atin ho namang pagbigyan yung mga humihingi ng katahimikan. Okay. Maaari daw pong pinag-isipan ng mga donors yan. Pero mas importante daw yung kanilang security and Yes, privacy. At ang kanilang pamilya. Kasi nagkakaroon na raw po ng bangayan Yes. tungkol sa PI nila dyan sa house. Hindi, ayaw ho nila sumama sa ganun. Ayaw daw nilang masangkot. Sa mga ganyan. Their names dragged into this. Yes. Ganun ba ka-big time yung mga yun? Ba't ang liit naman ang binigay? Hindi, umpisa lang yan eh. Simula. Simulan lang yan. Kung ganun ka-big time yung mga donors, ang liit naman ng kanilang... Hindi, hindi lang dinidisclose siguro ni Noel, ni Mr. Oñate, kung ano talaga yung kalakaran nila. Kaya nga privacy na nga ang sinasabi niya. Kasi maaari mangyari na kung ito'y naging successful at hindi na involved sa mga bangayan, baka mas malaki pa ang pinag-uusapan. So nag-issue raw po, sinabi ni Senator Amy Marcos, ang kanyang komite naglabas ng subpoena para pilitin itong pirma mag-submit ng dokumento. Ano yan? Yung cost of printing, yung pong PI nila sa house, yung forms, ano yung list of donors, tapos yung proof of payments, dyan sa mga printing na yan, and iba pang cost, yung mga sahod, yung pumipirma, yung sahod ng mga tao. Okay, meron bang pirma kayong hawak? Dapat kasi. Yung donor stocks, tapos yung official receipts. Okay? Receipts po ng lahat ng gastos. Okay. Kasi kung ikaw humihingi ng donation, it behooves you. Meron ka obligasyon na isaayos ang finances na yan para maipare-report mo sa donors. Usually po, ang mga NGO, ganyan. Now, yung meron lang silang mga advocacy, alam ni Paren Jonat to dahil siya maraming ganyan. Ang pera, hindi mo pwedeng, ikaw lang nakakaalam. Naka-record dyan at sinasabit nyo yan. Lahat po na organization, ganyan. Mapa Rotary yan, Mapa Caritas Manila, meron silang record. Yun ang hinihingi ngayon ni Senator Amy Marcos. Ano sabi ni, Nasabpina. ano sabi ni Noel? He will comply. We will comply. Yes, Madam Senator, we will comply. Ayun. Pero, sabi po nung lawyer, kasi yung lawyer yung nagsasalita, anong po muna, bigyan nyo kami ng pagkakataon, kakausapin daw ni Yes. Mr. Oñate, Lahat ng mga... yung mga nagbigay. Ayan. Nagkagulo na to, pare. Ang maganda yung sinasabi ni Binay Ano organization nyo? How did you do it? Na ganon, kabilis. Nakailang milyon na kayo, nakompleto nyo na. Ba't hindi pa na, ano bang sikreto meron kayo? Baka pwedeng gamitin yan. To propagate government programs and projects. Kaya. Pare ho talagang gamitin yun, pero alam mo nyo, yung listahan na yan, binibili yan. Aray. Hindi, parang listahan yan ng mga yung mga nagko-commercial. Ano for sale? Ang lista. Ba,
Di ba yung mga telco, Ah. pag nagbigay ka ng listahan, nagagamitin ng mga gagamitin ng mga commercial. Ay, binabaya. Ng mga tindahan, mga retail. Binabayaran niya. May bayad Kagaya niyan, itong nagpapirma sa amin, milyon-milyon po itong mga ito. Magagamit ito ng mga tatakbong senador. Ang maganda rito, sakali. sila nagkakakontrahan. Sabi kasi ni Oñate, ito daw si Anthony Abad, yung abogado, member ng pirma. Ang sabi naman ni Auntie Abad, wala po akong kinalaman dyan sa pirma. Nagkakalaglagan sila. Hindi, si Anthony volunteer. Ayun, hindi siya kasama, sa pirma. Advisor lang daw po siya. Yes, volunteer Okay, 8:32 ng umaga, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Andito, kasama natin, paring Jonathan De La Cruz. Good morning. Ako si Conrad Banal. Happy Valentine's and Ash Wednesday po Ash Wednesday. Pinapaalala natin sa ating mga kababayan na mga nasa Catholic faith. Ngayon po umaga, triple, quadruple ang presyo na ng bulaklak. Oo. Yeah. Pero hanggang mamayang hapon lang yan. Bukas siya. Bukas siya, wala na yan. Wala na yan. Oo. By the way, paring Conrad, birthday rin pala ngayon ni Chris Aquino at saka ni Heart Oo nga pala. Evangelista. Oo, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kay Chris Aquino, sana gumaling ka na Oo. sa iyong mga karamdaman. Namumroblema po yung pamilya na yan. Yes. Mukhang malala Ang ni Chris. condition ni Oo. Chris. At saka si Sana Heart. gumaling ka, pinagdadasal ka na. Amen, yes. At saka si Heart Evangelista. Isa pa pong pasabog Yes. ni Senator Amy Marcos. Gulat na gulat daw siya rito. Nagulat. Yan. 26.7 billion budget daw ng AKAP. Ano yung AKAP? Ayuda sa Kapos sa Kita program. 26.7 billion. Halos 27 billion na ng DSWD. Yes. Hindi raw niya alam yan. Ngayon lang niya na laman na merong 27 billion para sa AKAP. Eto pa, sino ba sponsor ng budget ng DSWD? Wala pong iba, kundi si Senator Amy Marcos. Hindi niya alam? Bakit nyo itinago sa akin yan? Bakit ngayon lang lumalabas yan ng AKAP? Ano po ba yung AKAP? One time, 5,000 ayuda Sa mga kapuspalad. near poor workers. Hindi po kasama yung hindi dapat 4-piece ka o ano ka. Iba pa to. Iba pa to, basta near poor ka lang. And, Kapag ikaw ay tumatanggap ng 23,000 pesos or less a year. A month. so qualified tayo rito pa. Less, Near poor na yan. near 23,000 or less. Pag ikaw ay tumatanggap na yon, kasali ka na dyan. Yan po ang announcement Ng DSWD. ng House of Representatives noong Disyembre. Through the- DSWD. DSWD. Sabi po ni Congressman Saldico, siya po yung Appropriations Committee. Nakaprograma daw po talaga yan sa 2024 budget. Allotted for DSWD. Yung funded daw po yan, merong portion na funded, merong portion na unprogrammed. Unfunded. Sa hindi po programmed. Yung mga unprogrammed funds, di ba, malaki yun. Si an endorser ng budget ng DSWD, si Marcos mismo, si Amy. Nagulat daw siya. Hindi ko narinig yung akap na yan during the budget deliberation. So, ibig sabihin,
Mukhang singit. yung staff ho ninyo ay hindi kayo man lang sinabihan. Hindi kayo nalalayan. Hindi kayo nalalayan tungkol ng dyan. husto. At hindi nyo na natanong na mabuti si Secretary Rex Gatchalian. Pero ito yung kanya sinabi. Bakit merong kulatilya daw sa House? All soft projects, including AKAP, kasama po yung AKAP, must go through the office of the Speaker. Yes. Ano ba ang rasyonal yan? Meron yata sinabi si Joey dyan eh. Si Joey Salceda. Ano sabi niya? Congressman Joey Salceda. At saka si Ma'am Stella Kimbo. Okay. Parang ang sinasabi nila dun, kasi ho, nagbabalanse nga eh. Gusto nga nilang maintindihan kung paano yung gagawin nila kasi may yung mga unprogrammed funds, eh kailangan ang distribution yan on the basis of availability of funds. Kaya tinitingnan ko ano ang impact ng mga pupunduhan. Kagaya niyan, yung AKAP na yan, hindi naman May pondo na to. hindi naman ibig sabihin niyan eh kaagad-agad may pondo. Magliliko muna na available Kung pwede, kung mayroong makikitang funds. Yan. matutuloy ang Matutuloy ang AKAP. Yung parang ganun. Ganyan ang ibig sabihin po niya. So, sinabi ni Amy ngayon, kasi, ang kanyang napag-alaman daw, yung pera na yan ay kukunin din sa mga ibang assistance program ng DSWD, ng Department of Health, at saka ng Department of Labor and Employment. Yan ang sinasabi ni Amy ngayon. Tinawag nila yung Department of Budget and Management. yes. Ang nagpunta ata doon si Yusek for Legal Affairs. Fatima Aliyah Dimaporo. Sa hindi rin daw po nila alam itong AKAP. They're not well-versed or they're not familiar with it. So, kasi wala pa daw pong guidelines Pagdating dyan. kung paano ipamimigay yan. It's not a regular program. Which is correct. Special program. It's a special program. Depending on funding. Depending. At hindi daw po yan requested by the DSWD. Kasi ganito yung sistema eh. Bawat ahensya, magsasubmit kayo ng inyong budget sa Department of Mayroon tinatawag na budget call. Budget call. Magsasubmit kayo. Magsasubmit kayo. Ito po ang mga programang gagawin namin next year. Kaya. Tapos i-review ng DBM yan. Tapos kung ano yung priority ng presidente, yun ang popondohan. Yan yung mga regular. Ito talaga special ito. Ito daw AKAP, hindi ni-request ng DSWD. Wala daw doon sa kanilang budget call. Sinasabi ni Paren Jonat. Yes. Kaya ito special. Kaya nga sinasabi na is a special program. Parang palabok. Oh, yes. Importante yun. Importante yun. Napaka-importante ng mga ganyan Ng mga palabok. Special programs. You must understand na malaki-laki yung unprogrammed funds na inilagay dyan. So, on the availability of funds, mayroong mga special programs. Nakalista naman yun. 27 billion yan. Ito, meron din sinasabi po ang COMELEC. Halimbawa, may example Nung sa hearing daw, nalaman nila ng mga senador na meron pumirma na gustong bawiin yung kanilang pirma. Ano ang process dyan, procedure? Sabi ng COMELEC, wala po kami rules. Wala talagang rules yan. Paano yun? Ano gagawin ngayon? They just hold it. Kaya hindi naman gagamitin muna. Di ba naka-hold? Bagay, naka-hold dyan. Naka-hold dyan, yung mga pirma na yan. As a matter of fact, at one point in time, sinabi ni Chairman George Garcia na gusto na nga niyang isauli doon sa mga original na mga nagpapirma kung pwede lang. Tumatagal na po itong tsa-tsa, Tumatagal na. Actually, ang dapat gusto natin matapos na agad to sa lalo madaling panahon. Actually, ang dapat na pagtuunan ngayon ng Senate ay yung tungkol doon sa sinabi nila na economic provisions.
Ay, Kasi nasa kanila na ngayon ang bola eh. Ay, yung kay Angara, yung Yeah, committee yung ni sa- Angara, Oo. ang gusto sana namin marinig, Ano yan? yan magtuloy-tuloy Yes, na. tuloy-tuloy na. O itong PI nila sa House, Wala na din. ito eh. Pero on the side na lang yan. Oo. Wag na yan ang main. Ang main talaga ngayon, Pero itong kinakarga ng media, dahil kontrobersyal, alam mo naman, ang media orientation yes, sa siyempre. Pilipinas. Iba. Oo. Kasi ganito ngayon ang problema niyan. Pag patagal-tagal dyan sa Senate, mayroon timeline sila because ang House, inaccept na nila yung resolution eh. In other words, sinabi nila, sige, let's work on the economic provisions. There is a Ano ba resolution yan talaga of both papalitan? houses, number 6. Sige, kung anong... Alam mo bakit maliit ang window nila? Hmm. Pag pumasok na ang election fever na sinasabi, Mawawala na yan. it's just around the corner. Yes, October, filing na yan. Ngayon pa nga election fever na eh. Sa totoo lang. Para saan ba yung mga palabas? Ay mga pasikatan na nangyayari kundi ba kasama Oo. sa election? Kasama na yun, kasama. Mapa, anong posisyon po? Hindi natin sabihin, senador lang yan, Hindi. o congressman Lahat. na yan. Pati governor, mga mayor, mayor. kanya-kanyang palabas na yan. Andyan na yung election fever. Meron pa ba tayo? Ang liit na lang ng window kung gusto natin baguhin. Ang Constitution, Yan. Baya Chacha. Baya Chacha. Yang CONAS, Conas. Constituent Assembly. Kaya talagang ano yan eh, tapusin na natin. Tapusin na natin yan. And Sa totoo lang po, marami pa tayo ibang pinoproblema. kaya nga sinasuggest natin, di ba paring Conrad, sinasabi natin palagi, ilista na lang ninyo kung ano yung mga tingin ninyo na economic provisions that should not be in the Constitution. Tanggalin na yan. Tanggalin na. Mas madali yun. One ano lang yun, one paragraph lang yan. Sandali The lang. following. So, tanggal na. Tanggal. And then, it's up to Congress to create Yan. law. Oh. Yan. Pinakamadali yun. Madali yun. Pinakamadali yun. Kasi yan po ang problema nung nasa Constitution yung mga economic... Magkakaproblema tayo palagi. Supreme Court na nagdi-decide eh. Mali. Palagi. Mali yun. Hindi, Mali yun. hindi raw tama. Kasi lahat po na sa ibang mundo, ang economic provisions, batas lang. Kagaya, ito just to give you an example, paring Conrad. Si President Trump, when he was the President of the United States, came out with a number of executive orders. The first day of President Biden's of President Biden's assumption of office, 62 executive orders to reverse. The Trump... The Trump, and all of those basically were economic Measures. Aha. Kagaya nung tungkol dun sa pipeline, kagaya nung tungkol dun sa exploration in certain areas. Okay. Pinagtatanggal. Pinagtatanggal lahat. So, madaling-madali. Madali. Isipin mo kung constitution yon, di wala. Hindi nangyari Forever yun. yan. Mag-aaway muna tayo bago mangyari yan. Kamukha po na nangyari. Nangyari sa ngayon. Oh. Ayan, mag-aaway Kaya muna. one paragraph will be probably enough. Ilista lang kung Okay. anong tingin ng lahat na restrictive o kaya hindi makakatulong sa pagsulong ng Pilipinas. Ang dami po natin problema. Etong El Nino, isa yan. Ay, napakalaking problema niyan. Although sinasabi ng Department of Agriculture, relax lang kayo. Dahil meron tayo sapat na patubig. supply Oo. ng bigas. Okay? Ang problema kasi. maganda bigas. rin yung tungkol dyan sa bigas. Ano? Ay, Sige na, kasi sinasabi. Merong May stock tayo at meron tayong agreement with Vietnam. yes. Mayroon pang isang suggestion si Undersecretary Navarro. Rhodes. Hindi Rod Navarro, Rhodes. Rhodes. Roger eh. Rhodes Navarro. Hindi Rod. Hindi si Rod Navarro. Hindi si Mahangin family. Hindi. Si Rhodes. Rhodes. Hindi ito Rhodes Navarro. Ang suggestion niya, baka mangyari, ito Mas yata, mahusay. ito yata sinabit nila kay Presidente eh. Oo. Baka mas mahusay ho na yung 4Ps na binibigay sa mga 4P beneficiaries, bigas na. Or at least part of it. So sabi po ng Presidente, agad-agad, titignan natin yan, mukhang instead of cash, Yes. 4 piece, baka na maibenta rin yung bigas. Mas mahirap.
Mahirap ibenta. Eh, yung cash, mas madali eh. Nandyan na eh. Madali itaya sa wedding, no? Saka sa loto. Hindi, nagkakaroon ng malaking ano. Di ba sinasabi mo, ikaw mismo nagsabi pa rin, Conrad, napakalaki ng bigat. Yung weight ng rice dyan sa inflation. Yan po. Yan. Yung food and beverage, yan ang pinakamalakas. So, ayos na sana yung inflation natin. Kung hindi lamang sa pagkain. At doon sa weight ng pagkain, ngayon, ang pinakamalaki yung bigas. Bigas. O yan. Kaya yun ang suggestion ni Undersecretary Rhodes. Kasi daw po, kapag binigay yung rice, imbes na pera, Cash, oo. ang cash po kasi inflationary pa yun. Yes. Di ba? Pag namigay ka ng pera, halimbawa, yan sinasabi nila, yung 100 pesos increase in salary. Yan. It can be inflationary. Super inflationary yan. Pero sabi naman ni Senator Cheese, hindi naman daw mababankrupt ang Philippine economy. Hindi naman po yun ang issue. Hindi yun ang issue. Actually, Magkakandaloko-loko lang. Ang Philippine economy will never go. Tama. Maalala nyo yung naranasan natin in the 80s, yung international Latin American debt crisis na nahawa tayo? Oo. Wala, hindi rin tayo nabankrupt. Yung Tom Yang effect. Yan. Hindi naman tayo yun. Sa Thailand yun. Nahawa rin tayo. But, na-overcome natin. ito nga parang Yung financial meltdown sa US. Oo. Laki ng dagok sa atin yan. We survived it. Hindi, ito na lang. Walang state na nagaganyan eh. Venezuela, 1,000% inflation. Argentina, katakot-takot. Pinalitan pa nila yung kanilang... In-eliminate yung zero. Eliminate yung zero. Yung mga ganun eh. No state will go bankrupt. Yun, mas malala na yun. Super yung mga yun. Ang sinasabi po ng Department of Agriculture, kung yung bigas instead of cash, oo. eliminate mo yung hawak yung cash, inflationary yan, at yung pangangailangan nilang bumili ng bigas. Kasi ang mangyayari dyan, ang gobyerno na mismo ang bibili ng bigas and therefore kontrolado nila yung presyo. Hindi na yung... Ang tawag dyan monopsony, single buyer. Hindi na yung mga hoarder dyan. Hindi na. Hindi na. Yung po mga nananamantala dyan, mababypass na government directly to for peace. Oo, yan. Kompleto na yon. Hindi na nagkakaroon ng bigas na nagtatanim ng bigas sa San Nicolas. Ganun ba? Alalaki ng bigas. Warehouse? Nagtatanim sila ng bigas na mayroong mga ano sila doon eh. Nagtatanim na rin ba mga kartel? Kung pumunta ka dyan sa San Nicolas area, dyan sa may malapit-lapit sa Bino. Wala naman sign doon ng kartel. Wala. Alalaki lang ng wala mga... na sign na alalaki kartel. lang ng mga... Alam mo lang warehouse yun. Alam mong malalaki. Pumapasok ang mga barko. Yan na lang po ang pinag-iisipan ngayon ng... ang delikado kasi rito sa bigas, yung international price. Yes. Hindi natin ma-predict. Hindi natin control yun eh. Okay. Although meron tayong 5 million metric tons na agreement with Vietnam, ang presyo niyan, gumagalaw po. At saka nakalagay... Hindi natin na lockdown. Yung presyo. Yung presyo, hindi. It will depend on international prices. At saka nakalagay doon, although there is an agreement, the implementation is B2B. Ayun. Business to business. Business talaga yan. Ang patay. Mananamantala din yan. Technical smuggling po ang pinag-uusapan dyan. Pag ganyan. Alam niyo yung technical smuggling, matatalino yan eh. Kaya nga... Padadarin nila rito yung bigas. Sasabihin nila, pinakamababang grade. Broken. So, ang baba ng taripa. Pero actually, first class yung bigas na yun. Hindi sila magbabayad ng buwis. Tapos ang matindi dyan, kung itinago pa yung bigas. Ayan. Di sila nangungontrol ng presyo. Sabihin niya, price manipulation na yan. Tinago mo Di wala supply sa market, tataas talaga ang presyo yan. Ayan. Yan po yung kailangan bantayan din. Paano gagawin yun, pare? Kung halimbawa may 4-piece, malaki-laking bagay yun, na mababawasan sa demand. Kasi gobyerno na ang mag-aalaga dito sa mga for-fees beneficiaries. Malaki, yung mga bumibili po sa palengke, mababawasan. Pero paano mo kaya kung business to business yung Vietnam, paano mo maiiwasan na naman yung mangyayari ulit yung hoarding
at price manipulation. At Well, ang pwede mong gawin doon ay yung that will depend on the accreditation no mga importer. ng mga importers. Piliin nyo na po yung matitino, please. Oo. Ha? Wag na yung mga alam nyo ng... Alam naman nila. Alam nila kung sino namamantala. Kung sino yung ulol dyan eh. Oh. Wag nyo- Alam ninyo yun. Wag nyo nang bigyan. It all depends on the Department of Agriculture. Agriculture, Yung yes. import permit po na. Yes, yung permitting, yan ang problema dyan. Yan. Paano yan? Paano kaya yan? Nasa kay Secretary Yan. Kiko Laurel yan. Sir, Sir, nasa inyo ang bola. total ikaw naman importer, exporter ka rin. Nasa inyo ang bola. So, alam niyo kung paano ang gagawin. Yung pinag-iisipan din daw yung MAV. Alam nyo ba, yung MAV, Ay! Minimum Access Yes, Volume. Okay. Yan po yung dahilan kung bakit nagbagsak tayo na nagbagsak ng mga tarifa. Sa pork, Yes. rice, corn, yan. Alam nyo ba, sa India, nagkaroon ng riot, ang mga farmers, Nagalit. 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 Protect the farm gate prices. Yan. Parehong-pareho nangyayari sa atin. Ang baba ng farm gate price, Pero ang taas ng ang taas ng presyo sa Presyo sa palengke. palengke. Okay? Sa India, nagprotest ang mga farmers. Sa France. France Sa mismo. France, sa Europe, Germany. Nagkabanatan dyan. All over the world, Yep, meron the po farmers. silang nagigising po ang farm sector. Masyado naman kami argabyado. Kami lahat ang naghihirap. Oo. Kami lahat para kumain kayo. Tapos Bakit kami naman ang... Tapos ganyan ang gagawin nyo sa amin. Bakit kami walang kita Oo. rito? Yan. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ngayon, mabago lang ako sandali, pare. Yung sa Davao, yung retrieval. Yung rescue. Okay, yung rescue po, balik na raw sila sa... yung army po. Andan doon na. Grabe, no? Walang tigil, hindi raw sila titigil agad, hindi nila nahanap. Pero mahirap yan, kung baon na yung... At saka, tagal na pare, ilang araw. 2 linggo na yata eh. Medyo mabigat-bigat na yan. Although may mga nare-rescue pa rin, pero... Yung batang babae, nung Feb 9 na rescue, na ilang oras na siya, ilang araw na nakabaon. Feb 6, Feb 9, so 3 araw. Miracle yun. Miracle. So tuloy-tuloy daw po yung army at yung kanilang mga rescue teams dyan sa Masara. Ito ang sinasabi. Yung house, pare, gusto nilang investigahan. Yang landslide na yan. Akala ba namin no build zone yan? Paano nagkaroon ng mga bahay dyan? At Paano saka natayuan ng kalye? Kalye yan, oo. So magkakahiring po yan, babantayan na. Kasi walang pumapansin. Ang house ang pumansin ngayon. Ang house po ang pumansin, which is good. Malaman natin, at marami pang area sa Pilipinas, sa tingin ko, pare John, Marami hazard zones eh. na deklarado ng DNR Yes. na no build. Bakit merong... Bakit napapayagan? Anong punot-dulo dyan? Basically niyan, local governments na yan eh. Ba't yung pinayagan itong mga ito? Alam nyo nang iyan ay babaon sa ayo dyan. Sabi ng DNR wala naman daw kasalanan yung Apex Mining. Niligtas na agad. Yan ang problema dyan eh. Ano yan? Nakuha nyo from space? Yung information na yon, ganun ba yon? Yung mga magdo-donate, kung gusto nyo daw sa Red Cross, pwede rin. Lalo ngayon, Pwede rin sa Valentine's. DSWD, pwede rin. Valentine's Day. Pwede rin sa Caritas. Okay? Pero kailangan po yung mga organized ang inyong pagbibigyan. Okay? Like mga Rotary Club, yung mga individual na magsusulisit sa inyo, mag-ingat kayo dyan. Di ba pare? Ay, pwedeng scam yan. Ang dami na naman ngayon lumalabas. Marami po. Marami. Nag-warning na nga yung mga NGOs. Oo. Hindi kami yan. Nagagamit sila. Alam mong ginagawa kasi, yung mga iba, yan ba NGOs, mayroon silang Facebook page. Fake. Mini-mirror yun. Ayun. Tapos gagamitin nila. Dito kayo Pag nagpadala kayo doon, patay na yan. tapos kayo. Patay kayo doon. Paano kaya yung online? Baka yung bank account ng
Caritas Manila, alam Oh. nyo, tumawag muna kayo doon kung gusto nyo, no? Lalo na yung mga kababayan natin Overseas, wala nang pagkakataon sila limited ang information Yes, nila. yes, wala And, silang pagkakataon alamin yan. Ingat-ingat po sa mga donation. Panahon ngayon ng scam. Ang daming scam. Sa totoo lang. Siyempre, naaawa ka. Ang daming displaced people dyan sa Mindanao. Nakikita mo, tapos yung may rescue ang 24/7, talagang maawa ka madadala ka. So, kung ma-scam ka, sayang naman yun. Sayang yun. Imbes na mapunta sa mga kababayan natin. Okay, break muna po tayo. 9 o'clock ng umaga, Aliw 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.